Hello, magandang araw mga kababayan. So, do sa content ko tungkol kay Sir Gavin, maraming mga supporter ni Sir Gavin ang hindi makamove on. Para silang fans din ng Bini. So, ito, no, magbabasa ako ng mga nagagalit, no. For example, itong isa. Sabing ganun. Unahin natin yung mga unang-unang nag-comment sa akin. Yung negative ha. Ito, hipokrito daw. Sabi ko wala kang masabi ano. Isang malaking hipokrito ka lang naman talaga. Entitled yarn, ano? Nawawala, kakainis. Sabing ganun. Ito si ano, si si Sir JM Balones to eh. Tropa naman ito, pero sabi niya ganun. Mga basura pati content ng iba, ginagawa ng issue, nakalagay na nga for entertainment eh. Hindi lisensya yung ano, yung paglagay ng for entertainment. 'Di ba? Kung kung kabastusan na yun napapanood, yung entertainment pa rin ba yun? Yes, pwede kayo ma-entertain doon, pero hindi lang yun ang nagiging epekto nun. Makagago talagang tapang-tapangan lang talaga makapagsalita. Ganyan, makagago kapag kaharap mo yung tao, hindi yung nakapalda ka. Wala, ano na to eh, red herring na itong ginagawa eh. 'Di ba? Hindi lang si makagago ang nag-call out diyan. 'Di ba? Meron pa dito eh. To, sabing ganun sa akin, isang malaking hipokrito ka lang naman talaga. Entitled yarn. Gusto nyo may karapatan kayo magmura, mag middle finger kasi konti lang ang follow. Tinan mo kung paano mag-isip yung boba. 'Di ba? Hindi ko sinasabi may karapatan ako. Ang sinasabi ko, kahit mag-fuck you ako dito, magmura ako dito, hindi big deal dahil hindi naman ganun kadami ang reach ko. 'Di ba? Tapos sasabihin niya, hindi problema ang followers, kundi ang views. Marami dyan, mas konti pa ang followers, pero pwede maging 500k plus million views and likes. Kahit may isang gumaya, pero pag in-spread niya, dodoble, titriple yan. Or parang nakakahawang sakit, kahit na isa lang nagkasakit, pero pag nagkahawaan, dadami yan. May pagka-bobo rin talaga, sabi niya ganon. Hindi, ang pinag-uusapan kasi natin yung influence eh. Depende yan sa mag-i-spread. Hindi mo naman porkit may mag-spread, may gagaya. For example, ito, nabibigyan kita ng example, ma'am. No? Ito, nagva-viral ito. Saan na ba yan? I'm so sure napanood mo rin to. I don't know kung napanood mo o iba. Saan na ba yan? Ito. Ito, ang daming views na nito, nagva-viral ito. Oh, nag-viral ito ano? Gagamitin ko yung stupid logic mo ma'am dito. 'Di ba? Pwedeng maging 500k plus million views kahit may isang gumaya. Sa tingin mo may gagaya doon? Eh hindi naman ginawa yung video na yun ng isang influencer eh. Ini-expose nun yung kamali ang ginawa nun. Walang gagaya doon. 'Di ba? Hindi naman content creator yun eh. Na-capture siya na nagwawala. Ano ba namang katarantaduhan yan? Kaya nga sinasabi ko, hina-highlight ko, pag ikaw ay isang sikat at ikaw ay isang influencer, dapat nag-iingat ka. Kami, katulad ko, bagamat kahit pa paano may followers ako, sa tingin mo ba, yung content ko na ang nanonood ay 2,000 lang, magiging big deal pag nagganyan-ganyan ako dito? Hindi. Eh, ilang vlog na nga ako nagmumura dito. Hindi naman ako ma-call out ni makagago eh. Kasi nga, hindi naman ako sikat. Magkaiba kasi yun. 'Di ba? May gumagaya ba sa akin? I don't think so. Sinong gumaya sa akin? Walang
gumagaya sa akin. Ang daming ang galit sa akin eh. 'Di ba? Debunked itong claim mo. 'Di ba? Yung kay Sergey Bin kasi, larawan kasi siya ng isang modelo eh. Inspirasyon kasi si Sergey Bin. Tapos bigla niyang gagawin 'yun, 'di ba? Yung sana naiintindihan nyo. O next. So ito, ni-repost mo lang kasi hindi ko napansin yung reply mo nung una eh. Sabi niyang ganun dito. Sino na naman kaya next gagamitin para pagkakitaan? Wala. Hindi naman illegal itong ginagawa ko eh. Illegal ba itong ginagawa ko? Hindi naman illegal to eh. Yung mag-o-opinion ako dito, then imamonetize ko. Bawal ba sa batas yun? Hindi naman bawal sa batas yun eh. Yung idol mo nga din, pinagkakakitaan din ng video niya, hindi nyo kino-call out eh. 'Di ba? Yung nag-a-upload din sila ng video, monetize din naman ng video. Anong kaibahan nun sa akin? 'Di ba? Hindi ko na gigets ito. Sino naman kaya ang next gagamitin para pagkakitaan? Issue kasi 'yan eh. Hindi naman, as last time I've checked, hindi naman bawal 'yan eh. Part ng karapatan ko yung kalayaan sa pamamahayag eh. Kung may problem ka doon, idemanda mo ko kung may illegal akong ginagawa. 'Di ba? Yung gagamitin para pagkakitaan. So meaning yung mga reporter sumusweldo 'yon dahil sa mga nire-report nila, ginagamit din nila, nire-report nila. Kababuhan 'yon, 'di ba? Ito naman, sinasabi, hindi naman big deal 'yun eh. Yan putang inang makagago na yun. lahat ginagawang big deal para may mai-content at mapag-usapan. Kaya nga makagago yan eh, kupal na yan eh. Para lang din syempre makakuha ka ng maraming views. Pero walang mali siya. Huwag niyong palakihin para may mai-content lang kayo. Anong walang mali siya? Anong hindi big deal? The fact na binura niya yung video, big deal yon. Naapektuhan yung idol mo eh. Ba't niya buburahin yun kung hindi naman pala big deal? Okay lang naman pala. Kasi may mga pambabash na hindi naman big deal eh. For example, mag-post siya ng video niya diyan. Ang babash sa kanya, ang pangit mo naman, hindi naman nakakatawa yung pinapalabas nyo. May mga pambabash na ganyan, hindi naman big deal eh. Hindi enough yon para burahin yung video. Pero nakikita niya kasi yung punto ng mga nagko-comment na hindi komportable doon sa pinalabas nila. Kaya niya binura. Ibig sabihin, kaya niya binura, big deal. 'Di ba? Niloloko niyo ang sarili niyo nito eh, na hindi pala big deal, ba't niya binura? Dapat inaway niyo yung idol niyo. Hoy, hindi naman big deal 'yun, ba't buburahin mo? Next. Ito si Sir Wingar, tropa din ito si Sir Wingar eh. Pinatulan niyo talaga 'yan, halata naman kunyari niya lang sinasabi yan para may wow factor daw. So sir, yung kunyari lang ginagawa, okay lang ba yun? Parang kung kunyari ipalabas niya, nire-rape niya yung bata kunyari. Okay lang yon basta may wow factor. Sir naman. 'Di ba? Kasi ang ano mo lang dito, kunyari eh. Ito yung keyword mo, kunyari. Lahat pala ng kunyari, para may wow factor, okay na. Kasi yung portrayal na ginagawa, kahit sa pelikula yung let's say yung rated X sa pelikula, kunyari lang naman na nagsisex sila dun eh. Bakit ayaw nilang ipapalabas sa mga minors yun? Kunyari lang yun eh. Hindi naman totoong nagtatalik yung pinapanood natin eh. Bakit may mga pelikula na na bawal ang bata? Kunyari lang naman yung mga pelikula eh. Kasi may influence pa rin yun. 'Di ba? Hindi sapat yung kunyari, yung for entertainment. Hindi sapat yun. Talagang may mali. Ito pa, mas marami at mabibigat na krimen. Aminin po natin, iba na po ang panahon ngayon. Computer era na po. Sa panahon ngayon, di na pinapansin. Kayo lang ang nag-iisip ng iba. Mali siya. Parang di na siya uso ngayon. Ang komentuhan nyo yung mga nangyayari ngayong nagdaan. Wala kang pakialam sa gusto ko i-content. Ito ang gusto ko i-content, ito ang i-content ko. Ang papakialaman nyo lang kung tama o mali ba ang sinasabi ko. Bilang audience, yan ang dapat yung pakialaman sa akin.
tama ba o mali yung sinasabi ko. Pero yung kung ano yung i-content ko, wala kayo doon. 'Di ba? Kung anong gusto ko i-content. Halimbawa, kung ang gusto ko i-content cooking. Magluluto ako dito. Gusto ko 'yun eh. Ngayon, kung mali yung pagluluto ko, let's say halimbawa magluluto ako ng sinigang. Yung niluluto ko sinigang, tuyo na, wala nang sabaw. Sabi mo, mali naman yung pagluto ng sinigang, tuyo na yan wala nang sabaw yan 'Di ba? Pero kung ano yung i-content ko, wala kayong pakialam doon. Ang pakialaman nyo, yung laman ng kino-content ko, kung tama ba o mali. 'Di ba? Dahil nasasaktan ba kayo? O i-analyze natin. Katulad ng sinabi dito ng isa, ang sabi mo, kami lang daw ang nag-iisip na mali. Kami lang daw nag-iisip. Naglabas na ng apology yung idol nyo sabi dito, magandang araw po mga ma'am and sir. Gusto ko po mag-sorry sa video reels na pinost ko po nung mga nakaraang araw. Na ang title po ay Slide. Aminado po akong biglaan ko po yun in-upload sa mga oras na iyon at hindi ko po agad naisip ang kamalian ko. Aminado siyang mali. Kami lang ba nag-isip nun? Inamin na ng idol mo Tapos ibibintang mo sa amin na kami lang yon. Maraming salamat po sa lahat ng pagtatama at pangaral nyo po sa akin. Lahat po ito ay magiging isang malaking aral po sa akin na babaunin ko po sa tinatahak po naming landas. Muli po, patawad po at hindi na po mauulit. Inamin niya pala So, sino ang sinungaling ngayon? Ikaw o yung idol mo? Ang sinasabi mo, sa amin lang yon, sa isip lang namin na mali. Inamin niya mali siya Kontra yan sa sinasabi mo. O sino sa inyo ang tama ngayon? Sino sa inyong dalawa ni idol mo ang sinungaling? Ang sasabihin nyo, hindi, kaya pinost niya lang yan para matigil na yung issue. Ibig sabihin, hindi pala totoo to. Sinungaling yung idol nyo, ganun ba? Pero kung ito'y galing sa puso niya, kayo yung sinungaling. Kasi pinagbibintangan nyo kami, nasa isip lang namin yung issue. Di ba? Tapos in denial kayo, dahil sobrang panatiko nyo, in denial kayo na mali yung ginawa. Inaamin na nga may mali nga naisip ang pagkamalian ko. Titigasan pa rin ang ulo na hindi big deal? Minsan hindi naman masama yung mahalin nyo yung idol nyo. Pero pag talagang may mali, wala naman tayong magagawa kung mali talaga Hindi naman ito paperpektuhan Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung makikilala nyo ko, mas demonyo pa ako dyan sa idol nyo. Pero may pinag-uusapan kasi tayong issue dito. Yung issue ba na yon, yung pagpapalabas niya ba dun sa bata na nag-i-slide sa sex chair ay mali ba o tama? 'Di ba? Since marami nag-react doon, ibig sabihin big deal na yon. Pero not necessarily na pag marami nagre-react ay mali na. Sometimes, katulad ng mga ibang bagay na maraming tumututol pero tama. Sometimes nga yung tinututulan nyo pa, yung pa yung tama Pero ang pag-uusapan, big deal ba yon? Basta marami nag-react, big deal na yon. Hindi na yon. Wag nyo dahil sa sobrang magbubulag-bulagan kayo, ibibintang nyo. Sa inyo lang naman may mali siya sa inyo lang naman Inamin na nga Inamin na nga na mali siya Ano pa bang mahirap intindihin dyan? Kayo naman. So yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.